Iginiit ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na walang investigasyon na nagsasabing sangkot siya sa flood control scandal. Kasunod ito ng mga bagong birada ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang talumpati sa INC rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Yan ang pahayag ni Senador Marcoleta sa harap ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kasunod yan ang nakaambang kasong plunder sa kanya ng Office of the Ombudsman. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Naglulubid ng mga chismis. Ngunit walang ebidensya. Sabi ng senador, arestuhin na raw siya ng mga otoridad kung ito ang kapalit ng pagsisiwalat niya umano ng katiwalian. Sagot naman dyan ng ombudsman, hindi naman kami ang mag-aaresto nun. It is our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na ho namin jurisdiction ho yan. Sir, yung this week na schedule that's maintained? Well, seems to be on track. kakasuhan ng ombudsman si Marcoleta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donations noong siya'y tumatakbong senador. Sabi ng ombudsman, pandarambong yan. Hindi kasi isang private citizen doon si Marcoleta kundi kongresista ng Sagip Party List. Pero teka, galing sa pribadong pondo ang donasyon. Paano naging plunder ang kaso sa senador? Sabi ng ombudsman, Now, when it comes to ill-gotten wealth, it does not necessarily have to be malversed funds or public funds. As we explained earlier, it's possible na manggagaling sa private funds, no? As long as it is given to you by reason of your office. And at the same time, hindi pa dineklara. una na rin kinwestiyon ni Marcoleta kung bakit siya umano ang pinupunterya ng ombudsman. Samantalang may iba pa naman daw na personalidad ang kailangang managot. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Pero giit ng abogado ni Romualdez, walang anumang investigasyon ang nakapagpakita ng kaugnayan ng kongresista sa maanumalyang infrastructure projects. Wala raw sinumang opisyal ng DPWH ang tumukoy kay Romualdez bilang sangkot sa anomalya. Representative Romualdez is being portrayed as the convenient excuse and political scapegoat. Sa paghahanap ng hustisya, hindi pwedeng mauna ang akusasyon bago ang ebidensya. Sa batas, ang ebidensya ang nagtuturo kung sino ang mananagot. Wala pang bagong sagot dyan si Marcoleta. Pero sabi ng ombudsman, Expected na gano'n na maging response nila. Like, we are concerned about here at the office is the evidence that we have on the respondents. And that's the only thing that will drive us here or there. samantala, plano raw gamitin ng ombudsman ang affidavit ng 8 sa 18 dating bagman umano ni Zaldico para sa pagsasampa ng kaso kay Romualdez. Katunayan, tapos na ang draft ng affidavit pero wala pa itong pirma ng bagmen. Bagay na nagpapaantala umano sa pagsasampa ng kaso. We are looking at the individual statements and we look at their consistency. Of course, the investigators have been able to study siguro the body language, the demeanor of the affiants, and they are of the opinion that we can use it. Ang abogado naman ng bagmen na si Atty. Levito Baligod humingi raw ng extension para masuri ang affidavit. It's a mere scrap of paper as of right now kasi hindi siya pirmado and it's not under oath. 8 lang sa 18 bagmen ang kinuhaan ng affidavit dahil wala pa raw personal na kaalaman sa umano'y cash delivery scheme ang iba sa kanila. Sa ngayon, tinitignan pa raw ng ombudsman kung magagamit din ba ang affidavit ng 8 para sa pagsasampa ng kaso sa iba pang dawit sa katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.